Alam nyo ba ang turo sa amin sa dati kong religion ay wala daw tayong kaluluwa at ang kaluluwa na tinutukoy daw sa Biblia ay itong physical body na natin. Kaya nga nakatatak na sa isip ko noon na mali talaga ang turo ng Catholic Church dahil meron din kasi silang Bible verse na naipapakita. Ito ay ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 and 10. Ito ang basehan nila kung bakit sinasabi nila na kapag namatay daw tayo ay wala na daw tayong kaluluwa na babangon dahil wala na tayong malay at wala ng isip. Basahin natin, alam ng mga buhay na siya'y mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sa verse 10, anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ito ang dahilan kung bakit nasabi nila na wala daw tayong kaluluwa dahil kapag namatay daw tayo ay wala na tayong kamalayan. Pero ano nga bang katotohanan sa talatang to? Ang nagsalita dito ay si Haring Solomon at nasabi niya ito base sa kanyang pananaw sa mga pangyayari dito sa mundong ibabaw. Hindi ito pananaw base sa spiritual na realidad o sa buong revelation ng Diyos tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung babasahin natin ang buong chapter, maiintindihan natin na ang sinasabi niya dito ay base lang talaga sa nakikita ng kanyang mga mata. Hindi base sa spiritual world or sa pangyayari after death. Basahin natin sa verse 2 and 3, iisa ang kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid. Ganoon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Iisa ang kinasasapitan ng lahat. Habang ang tao'y nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Mapapansin natin na sinabi niyang ang mabubuti at masasama ay iisa lang ang kahahantungan, ang kamatayan. Which is totoo naman talaga, diba, na dito sa lupa, mabuti ka man or masama, iisa lang talaga ang kahahantungan natin, ang kamatayan. Pero kamatayan physically, kasi diba spiritually ang mabubuti at masasama ay hindi naman kaparehas ng kahahantungan. Mateo chapter 25 verse 46, ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Spiritually, ang mabubuti ay mabubuhay magpakailanman at ang masasama ay mapaparusahan. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Haring Solomon ay ang physical, hindi spiritual. Ito ang dahilan kung bakit niya nasabi na ang mga patay ay wala na, pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit, wala na ang kanilang consciousness dahil ito ay base sa nakikita ng kanyang mga mata. Kung titingnan kasi natin ang bangkay, physically wala na talaga siyang malay. Hindi na siya kailanman makakapagbigay ng pagmamahal, galit o anumang damdamin dito sa mundong ibabaw dahil tapos na ang kanyang pakikibahagi sa buhay sa lupa. Tama naman po ang sinabi ni Haring Solomon base sa kanyang perspective bilang tao. Pero hindi po yan ang buong revelation ng Diyos at buong katotohanan. Dahil after nating mamatay, magpapatuloy pa ang ating journey sa kabilang buhay. Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang talatang ito ay malinaw na nagsasaad na pagkatapos mamatay ng physical na katawan, meron tayong kaduluwa na nagpapatuloy upang humarap sa Diyos para hatulan. Kaya hindi nagtatapos ang ating pagkatao sa physical na kamatayan. Sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, ito ay ang parable of the rich man and Lazarus. Pinapakita dito na may dalawang tao, ang mayaman at si Lazarus. Pagkamatay nila, ang kaluluwa ni Lazarus ay dinala sa paraiso at ang mayaman sa kaparusahan. Ang parabolang ito ay nagpapakita na ang kaluluwa ay buhay, may karanasan at may pananagutan pagkatapos ng kamatayan. Ginamit ni Jesus ang parabolang ito para ipakita ang realidad after life. Mateo chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Bagkus matakot
kayo sa Diyos na makapapatay ng parehong kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na dapat katakutan ay ang kaparusahan ng kaluluwa, hindi lamang physical na kamatayan. Kaya naman ipinapahayag ni Jesus dito na merong kaluluwa, meron ding katawan na kahit mamatay ang katawan, ang kaluluwa natin ay patuloy na nag-i-exist upang hatulan.